Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, Sandro Marcos, masyadong taklesa. Masyadong matabil ang dila. Binuking ang kanyang ama na si BBM at si Boyeng Rimulya na may sabuatan pala ang ICI. Naku po! So tama itong si Marcoleta sa kanyang mga haka-haka tungkol sa ICI. Nako, ito yung topic ni Atty. Topacio na akala ni Sandro Marcos hindi maklarong ma-interpret ni Atty. Topacio ang ginagawa ni Boyeng Rimulya at ni BBM. Nag-usap pala itong tatlong to. Oo mga kabibig. Nako, ito na. At ito ang booking na booking din ni Senator Marcoleta ang ICI. Opo mga kabibig. Senator Marcoleta question ang DOJ kung bakit kinakailangan humingi ng ICI ng physical na galing sa DOJ. Kung bakit kung ICI ka, independent body ka, why there's a need for you to ask help from DOJ? Diba kabibig? So eto manood tayo sa pasabog ni Atty. Topacio kung saan binuking ni Sandro Marcos talaga ang kanyang ama. Ito kabibig hanapin natin yun Ito na. Bookingan time na ito kabibig. Bookingan time. Let's listen to this one. Nabubuking tuloy. Natau-tauhan nila yung ombudsman. Yan ang sinasabi kong danger. Diba? Ito ang storya Basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla, at ang Department of Justice. Bakit kinakausap yung ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent ang ombudsman? Bakit sinasabihan nyo na ganito, ganon? Nakalimutan nyo ba? Bakit nagsasuggest kayo? Eto pa, natatawa ko kay Sandro. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ng Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang SONA, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Legislator ka, hindi ka nagpapakulong, boss. Correct. Gumagawa ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din ni Remulla, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Ito, natatawa ko rito Natatawang napapailing. Kita mo ang kung saan-saan nila tinutukoy at ini-steer, pinapadaan yung investigasyon na napakagulo. Yes. Ito, nakakahalata na ako rito hindi ko sa pinagtatanggol yung mga diskaya. May pattern lang, kita nyo Noong unang Blue Ribbon at si Marcoleta ang nariyan. Papunta na sa mga taong ayaw nilang mapunta doon yung investigasyon nung nagte-testify sina Diskaya. Diba? Bibigyan na ng WPP, diba? I-endorse na ng Senate President na noon ay si Escudero. Nung nabanggit si Martin Romualdez, pinalitan si Marcoleta. Pinalitan si Escudero. Okay. Ginawang si Ping. Kitang-kita naman natin kung paano pigilin ni Ping Lacson yung pagpunta kay Martin Romualdez. Yung mga Diskaya ayaw nang bigyan ng proteksyon kay may restitution pa na wala naman sa batas, na puro kalokohan. Eto, kitang-kita nyo yung pattern Okay. Di napigil na nga nila si Diskaya. Then, pumasok na yung Independent Commission on Infrastructure. Na nandun dati si Magalong, nung hindi rin nila gusto yung pinagtutunguhan ni Magalong, ginulo rin nila, inintriga nila, sinabi nila may problema daw yung appointment hanggang sa nag-resign si Magalong. Okay. Yes. Okay, eto na.
May tatanong ako sa'yo. Halimbawa, yung isang anak mo, halimbawa, binata o dalaga, Binata talaga. humingi sa'yo ng pambili ng damit. Okay. Sabi mo, eto bumili ka ng gusto mong damit. Opo. Kung anong gusto mo, bahala ka. Yes. Independent ka. Ikaw ang masusunod. Ay, thank you, Nay. Thank you, Opo. Tay. Opo. Pero hindi, sama ako. Ay, hindi Sasama na ako sa independent. SM. Kaya sa Shangri-La. Tapos siya O pipili. kaya sa Robinsons. Di nandoon, namimili yung anak mo. Eto yata maganda. Hindi maganda yan. Hindi bagay sa Huwag yan. Ano ba o dalaga? Masyadong sexy yan. Huwag yan. Opo. Nandun ka. Mali. Looking over your shoulder, di ba? Ito, maganda yata itong sapatos ito. Di bagay sa iyo yan. Ito, mas maganda. Parang ito, hindi mo naman pinipili, pero parang mas maganda yata ito. Ito yata mas bagay ang kulay. Pero, paano naging independent yon? Tama. Mali po yun. Kaya nga, ito. Di ba dapat ang ICI independent? Yes. Yung ombudsmans, dapat independent yon. Yes. Kaya nga, ang pagtutol natin kay Remulla ay hindi dahil funny-looking siya, kundi dahil siya ay tao ng presidente at nakita naman natin kung paano pilitin siyang ipasok. Opo. Pinilipit, binendalo, binrake dalo na nga kung tutusin Attorney, under ng Tanod Bayan yung kapatid ko na dyan namatay sa kanila. Wala nang Tanod Bayan ngayon. Hindi, that was ombudsman today. Hindi. Ang Tanod Bayan dati, hindi. Di ba? Paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na bonggo rito Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga Remulla, isa na lang ang sinasabi nila. Paano naging independent yan? Okay. Ngayon, eto nakakatawa. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba nasaan ang nangyari doon sa mga binanggit na mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa maleta? Tahimik na lahat. Nasaan yung, di ba may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, pinipilit pa siya ni Lacson. Di ba, hindi, akala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressmen. Tumigil na si Lacson doon. Wala nang in-schedule na investigasyon pagkatapos doon. Pagka ngayon, ang gulok ito mo ginugulo nila. Ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirya nila. Di ba? Paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na Bongo rito Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen. Yun, mga kabibig Yun ang pag-booking ni Sandro Marcos. Laglagan. Ito si Sandro talaga, parang gusto lang talagang magsalita, magpapasikat. Eto, si Senator Marcoleta din ito mga kabibig eto na-booking din ang ICI ni Senator Marcoleta. Manood tayo. Paano din binooking ni Senator Marcoleta? Let's listen. Akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung pagtulong. Teka muna, Opo. sumagot ka lang. Opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Okay. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course. Kasi tingnan mo yung creation niya. It should be an sa pangalan pa lang, independent, ano na yun, Che? ICI. Independent Commission on Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, di ba, this is something that also the senators will, one way or the other, discuss probably in the course of time. Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the Ombudsman,
and other authorities. So paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino. Can the Senate refuse, for example? In observance of the separation of powers. Halimbawa, nag-request siya, address to the Senate President. Wala pa kaming choice. Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi? You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Agoy. Yun mga kabibig, pahiya tuloy yung ICI. Maganda yung ICI kasi yung sangkot sa corruption naging state witness. Sabi na isang netizen, yan ha, napahiya tuloy. Napahiya tuloy. Independent investigation, normal lang na humingi ng info sa iba't ibang ahensya. Saka kung wala kang info, literal mali pang concept. Marcolita daw. Walang kwenta yung ICI na yan, wala namang silang napapanagot. Tapos yung sangkot sa kurakot naging state witness pa. Attorney versus tama. Mas okay pa yung PACC kumpara dyan. Nagdagastosan sa gobyerno yung ICI na yan. Ni walang hinuling mastermind. Natakpan nga nila ang amo nila. Di ba? Yun ang mga komento. Ito pa yung komento ng isang netizen dito kabibig. Basahin natin yung kung ano ang naramdaman ng tao. Mga walang alam kasi susunod sa utos ng amo. Walang kwentang investigasyon yan. Walang patutunguhan kasi walang makukulong na malalaking tao na involved sa flood control project. ICI means it's crocodile's idea. Pinagluloko na lang tayo ng ICI na yan na ang mismong may gawa at nagtatag ay isa ring magnanakaw sa kaba ng bayan. Inililihis lang yan ang totoong saralin sa pagnanakaw sa kaba ng bayan, MR, Tambaloslos at Marcos Bangag. Ginagamit lang yung ICI para imbestigahan yung mga kalaban sa politika, yung mga kaalyado gagawing state witness. Ito pa. Mabuti na lang talaga at nanalo si Marcolita dyan sa Senado dahil isa siya ngayon ang lumalaban sa korupsyon ng administrasyong ito. So yung kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizen, ano ang yung reaction dito? Yung iba sabi, paepa lang talaga yan si Marcolita. Walang nagawa, kundi puro diskaya na lang. So ano ang yung reaction mga kabibig? Comment down below. Nako for me ha, may point naman si Marcolita kasi independent body. Pero kung talagang ICI no ay talagang gumagawa ng well, they're doing investigations. Ang tanong, meron na bang napakulong? At take note ha, grabe yung pag-introduce ni Bongbong Marcos sa ICI. Nung una pa lang ba, nandyan si Mayor Magalong, tapos sabi ng tao, confident tayo kasi nandyan si Mayor Magalong. Si Mayor Magalong may alam daan sa corruption. Pero later on, nag-resign si Mayor Magalong dahil lang sa mga comment ni Claire Castro. Di ba, kabibig? Ngayon, parang, ang sabi ng iba, it's ICI, it's crocodile's idea daw, ang meaning ng ICI. So, kabibig, ano ang yung punto dito? Ito, tapos si Sandro, may mga tabil-tabil ng dila. Na-booking tuloy ni Atty. Topacio kung ano talaga ang kanilang mga plano. So sa buwatan nga ba ito? Para lang talagang matapos yung Blue Ribbon Committee para mawala sa dito? Para tabunan yung Blue Ribbon Committee ng Senado na talagang nagbulgar na katotohanan, gumagawa sila ng ICI. Pero sabi nga nila, live stream na daw ang ICI. Sabi ng iba, ngayon na kayo nag-live stream, tapos na ang investigasyon, tapos na ang interview ni Martin Romualdez. Yun ang mga tinasabi ng mga tao ba? Ipatawag ulit si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez umalis na, nagpagamot, babalik pa kaya si Martin Romualdez. Tapos na kayang interview, tapos ngayon mag-isip sila ng live streaming. Di ba?
ay, feel ko talaga hindi na yung babalik si Martin Romualdez. Or kung babalik ba yun, baka tapos na ang ICI at may mapanagot na. Ewan natin kung meron mapanagot. Or baka, wala lang, chika-chika lang to. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.